Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, September 17 na po, 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Naging isang ganap na nga po na tropical depression or mahinang bagyo ang LPA po na minomonitor natin kahapon pa. So ngayon ho, alamin natin yung mga possible na lugar na kanyang madaanan, yung kanyang pinaka-direksyon, kung saan po siya maglalandfall sa mga susunod po na mga oras at mga araw. At kung ito nga po ba ay magiging typhoon or super typhoon category. Well, bago ho natin ipagpatuloy, baka naman ho, pwede ako maglambing kahit i-like nyo lang ho yung video natin bilang pagsuporta na rin at para ho tumaas ang engagement ng ating views at makaabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, alamin muna natin kung nasaan na bang lokasyon ito pong bagyo, tropical depression, at ngayon po tinatawag na itong bagyong Ramil. Huli ho itong namataan 995 kilometers east of southeastern Luzon at ito po medyo mahina pa naman. Sa ngayon pa westward po ang kilos nito. Pag sinabi ho kasi nating tropical depression, yun ho nasa category lang mahinang bagyo at may lakas ng hangin na 45 kilometers per hour. So ngayon hindi pa naman ito direktang nakakaapekto ng malakas sa malaking bahagi ho ng Visayas, lalo na ho dito sa may Luzon, kasi dyan ho ang kanyang magiging direksyon. So silipin muna natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. So sa tinatawag po natin na cyclone threat potential, October 15 hanggang sa Tuesday po, October 21, kung makikita nyo ho sa ating chart, ito ay dadaan po dito sa may central at North Luzon. Yan yung isang senaryo natin at lalabas po dyan sa kanlurang bahagi ng ating bansa or dyan sa may Ilocos Sur at Ilocos Norte, yung area ho dyan. Dyan po siya lalabas pero by Monday pa ho or Sunday ho ng gabi. So ngayon, bago siya maglandfall dyan sa North Luzon at lumabas ng ating kalupaan at Philippine Area of Responsibility, titignan natin yung kanyang pinaka-chart sa tinatawag ho natin na live weather radar. So ipapakita ko sa inyo mabuti. Hindi lang naman ho kasi itong tropical depression or mahinang bagyo nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Actually, wala pa naman itong masyadong direktang epekto. Ito ho, no? Kung makikita nyo, ito ay nasa loob na ng ating par at ito ay mahinang bagyo pa. Hindi pa ito nagiging malakas ngayon, pero aalamin natin yung mga kategory kung ito yung magiging super typhoon or typhoon category kasi yun po talaga pinapangambahan ng ating mga kababayan. So balikan muna natin to. Alamin muna natin yung tinatawag ho natin na forecast weather condition ngayong araw po ng Biyernes kasi may naghihintay din ng update. May mga papasok pa sa trabaho ngayong araw ng Biyernes at sa ibang school wala pa rin ho tayong pasok Baka nakakalimutan nyo ho. So ito ho, sa area ho ng Metro Manila, dyan po sa may Bicol region, sa Eastern Visayas, sa mainland Cagayan, Isabela, sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa may Aurora, sa may Bulacan po, Rizal, sa may Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, sa may Aklan at Capiz. Ang lagay ho ng panahon dyan ngayong araw po ng Biyernes ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yan sa mainit or maalinsangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko o tinatawag din po natin na easterlies. So ito yung easterlies, kung makikita nyo ang lawak ho ng kanyang nagiging sirkulasyon at ito yung isang dahilan kaya nakikita natin matagal po yung pagka-develop nito nga pong tropical depression or mahinang bagyong Ramil, lalo na habang papalapit po ng ating Philippine landmass or sa kalupaan po ng ating bansa. So may nakikita tayong senaryo dito na possible po na hindi matamaan ng matinding impact po ng bagyong Ramil ang Central Luzon at North Luzon. Ang Eastern Visayas, actually nakikita natin sa direksyon nito, pa-westward po yung kilos, medyo safe at hindi masyadong maapektuhan ang Eastern Visayas. Do pagka lumapit pa ng konti, ito nga pong si Bagyong Ramil dito po sa bandang Visayas area, ay yung trap or extension na lamang ng hangin nito ang makakaapekto. So wag hong mag-alala yung mga nakatira dyan po sa Eastern Visayas, lalo na ho sa Mindanao, hindi po kayo direktang matatamaan o maapektuhan ng bagyong Ramil. Kahit sabihin ho natin na lumakas ito into tropical storm, severe tropical storm hanggang sa typhoon category. Sa area naman po ng Ilocos Norte,
sa may Batanes, sa may Babuyan Islands. Ito po yung mga lugar na yan, extreme northern Luzon na ho yan. Ang weather condition po ngayong araw ng Biyernes sa mga lugar na yan ay partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains or mahinang pag-uulan. Dahil naman po yan sa tinatawag natin na mahinang amihan or northeasterly wind flow. So yung northeasterly wind flow kasabay ng ihip ng hangin ng easterlies. Kaya nga po ang sinasabi natin kahapon pala kung pinapaalala sa inyo, yung easterlies talagang nauubos lamang, yung parang todo na siya bigay ngayon para ho kapag sumagad na yung easterlies, walang lumalabas na malinsang hangin sa karagatang Pasipiko, susunod na po dyan yung amihan. Mararamdaman na natin totally at sa ngayon hindi pa masyado. At maganda rin yung epekto kasi kung wala po ang easterlies, magtutuloy-tuloy or malaya pong lalakas. Ito nga pong si Bagyong Ramil habang papatawid po or papunta po dito sa North at Central Luzon. At salamat sa Diyos dahil yung hangin ng easterlies ang nakakapigil sa totally pag-develop po nito nga pong si Bagyong Ramil. Samantalang sa ilang bahagi naman po ng Luzon at Visayas, kasama na sa ilang bahagi ng Mindanao, patuloy din mga karanas, lalo na dyan sa Luzon, easterlies pa rin yung mga ka-apekto dyan. Pero pagdating naman po sa Visayas at dito po sa may bandang Mindanao, ang mga ka-apekto naman sa mga lugar na yan ay yung localized thunderstorms. So asahan pa rin natin yung maulap na kalangitan at meron pong mga isolated light rains and heavy rainfall pagdating po sa hapon at sa gabi. Alam nyo, pag sinabi nating localized thunderstorms, yan yung normal na ho yan bandang hapon talaga na nagpapaulan. Kaya minsan nakakapagtaka yung ibang mga kababayan natin na hindi masyado nagiging update sa weather. Hindi naman tayo lahat marunong, no? At yung iba hindi naman alam lahat. Kaya mas maganda yung tinuturo ko po, yung sinishare ko about sa weather update natin, sinishare nyo din sa mga kababayan natin. Hindi ho porkit nakaranas ng malalakas ng pag-uulan lalo na ho sa hapon at minsan inaabot hanggang sa gabi, hindi na yun dahil sa bagyo. Minsan kasi wala naman tayong bagyo pero meron tayong weather system na nakaka-epekto. Tulad nito, hindi pa naman siya actually tumatama sa kalupaan natin pero patuloy mga pag-uulan na nararanasan natin. Mga localized thunderstorm tuwing hapon, easterlies, meron tayong mga ITCC din kung minsan, northeasterly wind flow, southwesterly wind flow, yung mga sama ng panahon na yan o weather system na yan, ang madalas po nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So ngayon, tulad na aking sinasabi, balikan na muna natin. Ito nga pong banta ng Bagyong Ramil. Sa ngayon, na-develop na rin yung tinatawag po natin na sirkulasyon ng kanyang hangin or yung spiral clouds. Actually, nung nakaraan, ay habang ito ay nasa high chance pa lang na maging isang ganap na bagyo, wala pa yung ganitong klaseng sirkulasyon ng kanyang hangin. Kaya nga pong sinasabi ko, habang tumatagal po sa kalupaan natin, sa loob ng para itong si Bagyong Ramil, mas mabilis po siya nag-intensify. So, ang ibig sabihin ng intensification, yung mabilis ang paglakas po ng sama ng panahon, LPA man yan, or mahinang bagyo. Pero marami nagtatanong sa atin ngayon, lalo na ho yung mga lugar na posibleng madaanan nito, lalo na po dyan sa may Central at North Luzon, kung magiging super typhoon or typhoon category ba, etong si Bagyong Ramil. At kung titignan ho natin sa advanced weather forecast natin, hindi po ito nakikitaan ng magiging malakas na bagyo. Pag sinabi nating malakas na bagyo, yan yung umaabot ng signal number 4 hanggang signal number 5, which is category ho yun ng typhoon at super typhoon category. So, eto nakita natin yung development masyado pong mabagal or masyadong matagal. Nasa development siya ng medium chance, pero nung naging high chance siya, hindi naman din agad-agad naging isang tropical depression. Bumilang pa ng ilang oras, actually mahigit 12 hours pa bago po ito naging tropical depression or mahinang bagyo. At from mahinang bagyo, tropical depression, matagal po yung development niya into tropical storm. Ang category kasi na malalakas sa bagyo, kapag ka naging isang ganap na low pressure area, pumapalo agad sa high chance na maging bagyo, ilang oras lang. Tapos nagiging tropical depression agad. Tapos tropical storm, severe tropical storm, typhoon at super typhoon category. So doon natin titignan niya. Kaya nga mahalaga talaga na nakikinig kayo ng weather update. Lalo na ho yung ginagawa kong pag-update. Hinihimay-himay ko talaga. Kasi alam ko ho, lalo na yung mga kananayan natin dyan. Meron pong mga nakikinig sa akin na nasa 77 years old na, 66, mga senior na ho. Kailangan nila yung mas malinaw na paliwanag. Yung may mga
ibang klaseng words or mga terminologies, hindi na ho natin ginagamit. Kung magagamit tayo ng ganung terminologies, in-explain ko pong mabuti. Easterlies, yan na, tulad yan. Ito hong hangin na yan ay mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. So lilinawin ko, habang mas papalapit po ng papalapit, etong si Bagyong Ramil, dito sa kalupaan natin, may dalawang senaryo tayong nakikita dito. Unahin na muna natin yung isang senaryo na ito maglandfall dito sa Central at North Luzon. Kapag mas lumapipat po itong Bagyong Ramil dito sa ating kalupaan, for example, naging isang ganap po siya na severe tropical storm habang binabaybay niya itong Eastern Visayas, papunta po ng Central Luzon at maglandfall po sa North Luzon bilang severe tropical storm, ay mababawasan yung impact nitong si Bagyong Ramil at posible pong pumalo ito into tropical storm. So bababa siya ng category 1 o category 1 pababa, ibig sabihin mas magiging mahina siya. Tulad na lamang nung nangyaring pag-development or pag-impact ng pagtama ng Bagyong Paulo nung nakaraang bagyo dito sa North Luzon, nabawasan yung lakas ng hangin dahil nga po sa kalupaan o pressure ng kalupaan sa North Luzon. So yun yung isang senaryo. At yung pangalawang senaryo naman natin, bago ho ito tumama o maglandfall sa ating Philippine landmass dyan po sa may North Luzon, ay may chance pa rin itong mag-recurve. So yung mag-recurve naman, o pag-recurve nitong si Bagyong Ramil, medyo mas maliit yung chance. Pero kahit pa paano meron ho. Kapag kahabang binabaybay ng Bagyong Ramil, ito nga pong karagatan natin mga kaibigan, dyan sa may silangang bahagi ng ating bansa, kapag ka naubos na wala yung development or epekto ng easterlies doon, mas magkakaroon ng tsansang mag-recurve or tumaas eto nga pong si Bagyong Ramil. Kung titignan yung direksyon niya, medyo pataas siya, pero nagbabago kasi yan. Kung papansin niyo yung kanyang galaw, pabago-bago ho talaga. Sumasabay kasi yan sa ihip ng hangin. So kahit sabihin po natin na ito yung mag-recurve, posible pa rin itong bumaba dahil nga po kapag ka nawala yung easterlies, meron naman po tayong northeasterly wind flow na siya naman nakakaapekto dyan po sa may extreme northern Luzon. So ngayon, i-post muna natin yung update sa bagyo. Balikan natin yan mamaya. Meron ho kasi tayong breaking news din. Update naman ito sa nangyaring lindol ho na magnitude 3.9 na lindol na tumama po sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. Kahapon ho yan. Gabi ho ng alas 7. At yung mga aftershocks, posible pong maranasan ngayong araw po ng Biyernes. Tulad na aking sinasabi, yung mga aftershocks, matindi po yung nagiging epekto. Nagkakaroon ng mga sinkhole, tulad na lamang po sa Tabogon, Cebu. Matapos ho yung malakas na paglindol na 7.6, 5.1, 6.2, 6.4 na mga lindol dyan nga po sa ilang bahagi ng Cebu, dyan sa Mindanao, may mga sinkhole po na nabubuo. Ibig sabihin talagang lumalabas na yung mga singaw dito sa ating kalupaan. At like kung pinapaalala, ngayon ho, kaya nga po nag-abiso ang health natin, advisory natin na yung ibang eskwelahan malapit dyan sa Cebu, sa Mindanao, sa Davao Oriental, ay wala pa ring pasok hanggang magbigay ng anunsyo para ho sa safety ng bawat isa sa mga kamag-anak natin na hindi na po makaranas ng matinding trauma. Alam nyo yung traumatic scenario na nangyayari kapag merong malakas na lindol, yung tipong nandun tayo sa building, nasa loob tayo ng eskwelahan, yung kahit gusto mo tumakbo ng mabilis, hindi ka makakatakbo kasi ang dami. So, siyempre, safety first tayo, yung sarili natin ang isa-safety natin kapag ganung senaryo. Paano ho kapag mga anak naman natin ang natrap? Kaya nga ho, tama rin ang ginawa ngayon na walang pasok ng ilang araw para i-check at i-double check po yung mga school, yung mga buildings na medyo nagkaroon ng crack, lalo na ho dyan sa Cebu, lalo na rin dito sa Davao Oriental, sa ilang bahagi po ng Mindanao, yung mga lugar po na talagang nakaranas po ng matitinding pinsala po dahil sa malalakas ho na lindol. So meron akong paalala sa mga lindol. So hayaan nyo akong mag-share muna at babalikan natin yung sa lagay ng ating panahon. Alam ko ho na ito'y about sa weather update, pero kailangan ko pa rin maging concerned. Kailangan ko ding isipin yung mga kababayan natin na naapektuhan po ng lindol at mahalaga sa kanila yung mga paalala po o yung mga safety or mga terms na dapat nilang gawin, yung mga, kasi iba natataranta, hindi alam ang gagawin, So dapat ho may nagpapaalala ng paulit-ulit. Unang-una, kapag meron po malalakas na paglindol na nararanasan, lalo na nitong nakaraang pong mga araw, kapag kayo ay nasa loob ng bahay, lalo na po dito sa Cebu at sa may
Davao Oriental. Pag nasa loob po ng bahay, tumayo lamang ho tayo sa isang lugar. Huwag tayong palipat-lipat. I-check din natin kung meron bang patumbang bagay or may mga kahoy ba natatama, no? Huwag ho tayong tumakbo, bagkos maghintay tayo na humina po yung epekto ng lindol. Yung lindol usually tumatagal yan ng ilang minuto. Then after po nun, kapag natapos na yon, hihina po ng hihina. Pero yung mga aftershocks, hindi natin alam kung kailan yun or anong oras yun magaganap. So dapat lagi pa rin po naka-alerto. At eto, pangalagaan natin yung ulo at leeg na hindi pong mabagsakan ng mga mabibigat na bagay. Kaya nga po sa earthquake drill, tinuturo ho yan, no? Nasa safety protocol po yan. Kapag kayo naman ho'y nasa labas ng inyong bahay, kung sakasakali ho, lalo na yung sinasabi na the big one, dito po sa Metro Manila na mangyayari, no? Sa West Valley Fault, may mga linya kasi yan. So dapat ngayon, ito yung sinasabi ko, tandaan ho natin, pwede nating isulat o pwede nating balikan yung mga sinabi ko ho, no? Kapag ho kayo nasa sasakyan naman, huwag na ho magpatakbo. Lumabas ng sasakyan, tapos pagkatapos ng lindol, i-double check din natin yung ating sarili. Mamaya, may pinsala pala tayo at pakinig din tayo sa otoridad. Lalo na pagka nagbibigay ng paalala about po sa mga aftershocks na posibleng maranasan. Yung mga emergency kit natin, yung mga go bags. Ngayon, halos lahat po ng LGU sa Luzon, Visayas at Mindanao, may naka-ready na po mga go bag. Pwede nyo hong i-check sa inyong mga munisipyo, sa mga barangay. Meron ho dyan ipinamimigay para po sa safety ng bawat isa sa atin. At lilinawin ko lamang, no, yung nagsasabi kasi na the big one na ngayong Agosto nga daw po. Tatama, ano? I mean, ngayon pong October, dyan po sa Luzon, wag kayong maniwala basta-basta. Pag sinabi hong the big one, hindi naman yan actually yung sobrang akala natin tatama ay yung sobrang sisirain talaga ang Luzon. Hindi po. Actually, wag kayong maniwala kung nakakakita kayo ng mga update patungkol sa gugunawin ng Luzon, wawasakin o yayanigin ng sobra. Nagkakaroon lamang tayo ng depression o nai-stress lamang tayo, nagkakaroon lamang tayo ng panic attack. Pagka ganun lagi ng ating napapanood at minsan mas maganda pag ang nakikita ho ninyo puro lagi na lang sa the big one, malalakas na lindol, pwede ho kayong mag-scroll lalo na kung kayo ay nanonood sa Facebook, no? Mas maganda ganun ang gawin natin at i-convert natin sa mga happy things or mga magagandang palabas, lalo na makinig ho ng word of God. Mamaya ho meron tayo dyan. Siyempre, hindi yan mawawala sa ating update. So, pasensya na kayo, naisingit ko po yung update sa lindol kasi ito po importante talaga. So, balikan na natin yung lagay nga po ng panahon natin. Kung makikita nyo sa ngayon, hindi pa naman nagiging banta itong si Bagyong Ramil at medyo kalmado pa siya. At alam naman natin, hindi po pa hihintulutan ng Panginoon na itong Bagyong Ramil ay tumama dito po sa Eastern Visayas. Sa ngayon ho, base po sa ating weather system, at base na rin sa ating chart na tinitignan, alam nyo ho, no, safe ang Eastern Visayas, lalo na ho ang Mindanao. Hindi ho yan madadaanan ng banta ng Bagyong Ramil. Pero ang Luzon naman, hindi pa rin nawawala sa tsansa na maiwasan po ng Bagyong Ramil. So maging positibo tayo sa nakikita nating banta ng posibleng maging malakas na Bagyong Ramil. Ito kasi, kahit sabihin natin na maging malakas po ito, kung maging malakas naman siya, posible pong nasa labas na yan or nakatawid na yan ng ating kalupaan. At ipapaalala ko lamang sa inyo, ang Eastern Visayas po hindi na pinapabayaan ng Panginoon. Dahil nga po sa sunod-sunod na mga nangyaring mga lindol, malalakas na bagyo, dito ho sa Eastern Visayas, grabe ho ang naging epekto dyan. Sa North Luzon naman, alam naman natin, dinaanan na yan ng bagyong Paulo noong nakaraan, hindi po masyadong napinsala yung mga lugar dyan. Bagkos, maaga hong nakapaghanda yung mga kababayan natin. At isa ho ako sa nagbibigay ng paalala. Maraming salamat po sa pagkatsaga nyo at pag-i-encourage nyo sa akin dahil po sa ginagawa kong ito, nakakatulong po ako sa mga kababayan natin, lalo na ho sa North Luzon, para magbigay ho ng paalala at mawarningan po sila. Bagkos yung mga update ko, hindi nila tinuturing ho na parang pananakot, pagkos pagbibigay ho ng paalala o warning po sa kanilang lahat. Sa atin po ito, no? Ngayon, uulitin ko, tignan nyo mabuti, may chance pa rin na magbago ang direksyon po nitong si Bagyong Ramil
pag tumaas pa siya ng konti. Ang tsansa lamang natin diyan kapag nagkaroon po ng pressure ng hangin pataas, doon mas mataas yung tsansa. At minomonitor natin to kanina pa, talagang mahina lang yung spiral dose niya, yung parang nakaikot sa kanya na hangin. So mas lamang pa rin ngayon yung dami ng hangin galing po sa easterlies. Ang easterlies po kasi minsan kapag may mga senaryo tayong nakikita na nabuo po na bagyo, lalo na po sa loob ng ating bansa o nasa kalupaan agad natin, nilulusaw ho niya. Kung matatandaan ninyo no, nakarang araw may low pressure area po na nabuo dito sa may bandang Aurora po, dito sa area na yan. At yan po ay nilusaw nito nga pong easterlies o yung mainit na hangin. Yun po ang nagiging magandang senaryo dito. At etong bagyong Ramil, posibleng malusaw din dahil sa patuloy na epekto ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Pero eto yung senaryo natin kapag naman tumagal pa yung pagkilos po nitong si bagyong Ramil, ay kapag tatapos na rin, no? Kasi ito, kapag matagal ang pagkilos po nitong bagyong Ramil, palandfall sa ating direction dito po sa North Luzon, at hindi pa natatapos itong itong easterlies, ay hihina ang epekto ng bagyong Ramil. Pero ang pangalawang senaryo natin din na mas maganda, kapag ito po bumagal ang kilos, tapos naubos naman na yung epekto ng easterlies, doon siya posibleng mas lumakas. So may chance pa rin po tayo dito o nakukuha tayong magandang balita kung sakaling mabilis na magbago yung kilos po. Ito nga pong si bagyong Ramil. So ngayon, eto na yung mga paalala ko. Medyo marami ho ito. So dapat ho, no, tiyagain lang natin. Pasensya na ho kayo. Talagang kailangan ko tong sabihin sa inyo. Unang-una, kapag aalis kayo ng inyong mga bahay, ugali magdala ng payong jacket, kapote. So yan muna unahin ko. Yung pangalawa natin, kailangan ko ho sabihin kayo, no, paalalahanan kayo na lagi ho kayong mag-monitor sa lagay ho ng ating panahon. At I highly suggest po na makinig ho kayo lagi sa aking mga ina-update kasi ina-explain ko po talagang mabuti at nilalaanan ko po ito ng oras. Minsan gumugugol pa po ako ng ilang oras dito, lalo na po sa update natin. Minsan talagang napapaus tayo pero trabaho na ho natin ito para makatulong din sa mga kababayan natin. At yung mga nanonood po sa akin ngayon at nakikinig po ng update, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako'y lubos talagang nagpapasalamat. Lagi kayo nagpapakilala at nag-shoutout naman ako minsan sa inyo. At isusulat ko lamang yung mga pangalan nyo. Bigyan nyo ako ng time. Yung pangatlong paalala ko po sa inyong mga kababayan, ay yung mga nakatira malapit po sa paanan ng bundok, lalo na po dito sa malaking bahagi ng Luzon, dyan sa Visayas at Mindanao, lumipat tayo ng ibang lugar dahil possible pa rin yung mga pagguho ng lupa dahil sa aftershocks at etong banta ng bagyong Ramil, hindi pa rin tayo safe hanggat nakikita natin yan dito sa ating weather system. So yung paalala ko na, dagdago din po ito, kailangan po natin ngayon mag-imbak tayo ng pagkain natin na sasapat po ng ilang araw. Bukod dyan yung go bags natin, yung mga importanteng gamit, mga dokumento, kailangan ho naka-safety yan, nakalagay sa isang bag na madaling bitbitin, lalo na kapag meron tayong mga nangyaring disaster na malalakas na lindol, nangyari na nung mga nakaraang mga araw, at eto naman, meron naman tayong binabantayang bagyo. Ang kagandahan lamang kapag merong bagyo, malayo pa lamang nakikita na natin na monitor na. So bago tumama yung bagyo na yan, sa kahit anong parte ng Luzon, Visayas at Mindanao, ay napaghahandaan na po ng ating mga kababayan. Tulad ko na nagbibigay ng update, na aabisuhan ko ho kayo. Galing din sa Pag-asa at sa LGU na talaga nagbibigay po ng forced evacuation, lalo na yung mga ayaw po umalis sa kanilang mga tahanan. So, ang kaibahan naman yan, sa lindol naman, wala tayong kasiguraduhan. Anumang oras, minsan natutulog tayo, minsan naman nasa eskwelahan. Hindi natin alam, nangyayari talaga. Kaya importante yung go bags, yung mga pagkain, nag-iimbak tayo kahit sakto lang, tapos yung mga flashlight, importante ho yan. At yung paalala ko pa, dadagdag ko rin, kailangan ho nating manalangin sa ating Panginoon sa ganitong sitwasyon. Alam nyo ho, sa nangyayaring ito, mga lindol, mga bagyo, yan ho pagpapaalala sa atin ng Panginoon kung gaano ho siya makapangyarihan. At isang pagpapaalala yan para ho lumapit tayo sa Kanya at magsisipo sa ating mga kasalanan. Sana ho, clear yan sa atin, no? Clear ho yan sa ating lahat.
ano man yung religion natin, magkakaiba man tayo, hindi naman actually religion ang makakapagligtas, bagkus ang relasyon natin sa Diyos, ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. So, magkaroon tayo ng pagkakaisa ngayon. Huwag tayo magsabihan na dapat si ganito lang, si ganyan lang, si ganito lang ang maliligtas. Wala ho, no? Alam nyo, relasyon sa Diyos ang kailangan natin at hindi kung ano man ng religion. So, yun, kailangan natin manalangin para itong bagyong Ramil ay malusaw. Alam nyo, pag sabay-sabay tayo nanalangin sa Panginoon, lusaw talaga to. Wala ho ito, no? Napakaliit lang nito kung ikukumpara natin sa kapangyarihan ng Diyos. Isang snap, tanggal ho, mawala ho yan. Pero dahil nga po, syempre, nire-remind tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon tulad nito, may mga bagyo, may mga lindol, na dapat to, alalahanin natin lagi siya, na nandyan siya na kailangan natin. Manalangin ho tayo, no? At ibigay natin yung oras natin sa Kanya kahit hindi naman kahabaan, ay ilang minuto lamang, no? So, ipapaalala ko sa inyo na ito nga pong si Bagyong Ramil, na kahit lumakas ito into tropical storm, severe tropical storm category, ay may chance pa rin naman itong humina once na maglandfall na or tumama po dito sa area po ng North Luzon. North Luzon, Central Luzon, yan po yung mas direktang lugar na kanyang madadaanan base na rin sa kanyang direction ngayon. Pero tulad na aking sinasabi, maglalabas po tayo ng update patungkol sa tinatawag natin na area of probability niya. Ngayon kasi wala pa, no? Hindi pa masyadong lumalabas. Yung pinakalinya o pinakamagiging apa nito, yung parang direction niya. At sinasabi ko sa inyo, may humaharang talaga dito sa Bagyong Ramil. Nakikita niyo yung mga hangin na ito? Yung mga hangin na yan, ipagpasalamat natin sa Diyos. Dahil ako ho talaga, personally natuwa ako, no? Hindi ko nakikitaan tong bagyo na ito na magiging banta o mamiminsala sa malaking bahagi ng ating bansa. Unang tingin ko pa lang sa ating live weather radar sa chart natin, no, sa ating ginagamit na weather system, hindi ako kinakabahan. Alam niyo kung bakit? Dahil nakikita ko itong bagyong Ramil, hindi yan magiging malakas. Hinaharang ho siya ng easterlies eh. So bago siya makaabot dito sa North Luzon, bago ho siya maglandfall dyan, dadaanan niya muna yung pressure ng hangin. So, ang mangyayari dito, habang binabaybay niya, eto nga pong Eastern Visayas, so, tabing karagatan ng Eastern Visayas, Central Luzon, talagang mababawasan yung pressure at lakas po nitong bagyong Ramil dahil sa init ng easterlies. So, yun ho yung kagandahan. Kaya naman ang nakikita natin dito, matagal ang magiging development ito nga pong si Bagyong Ramil. Kapag lumakas yan, eto, lalakas ho yan kapag nakalabas na ng ating Philippine landmass, lalo na kapag nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pag sakali naman umangat siya ng konti, dito po sa may eastern extreme northern Luzon, ang kalaban naman niya dyan, yung northeasterly wind flow or yung mahinang amihan. So, ang amihan ho, no, ay talagang pumipigil sa pagdevelop po ng malalakas na bagyo. Kaya nga po sinasabi natin, kapag northeasterly wind flow, northeast monsoon, amihan season tayo, napakadalang ho ng mga bagyo na papasok dyan, pero mataas yung chance na maglandfall naman. Hindi ho kagaya ng habagat. Alam nyo, ito yung pagkakaiba. Makinig ho kayong mabuti, no? Nakakailang minuto na ho tayo, pero salamat, sinasamahan nyo ako. Yung pagkakaiba ng habagat dito sa may kalurang bahagi ng ating bansa, lilinawin ko, walang habagat ha. Ini-explain ko lamang para ho sa dagdag kaalaman natin sa lagay ng ating panahon. Ang habagat, kapag may LPA o bagyo, nagtutulungan sila o nagsasanib puwersa sila. Merong connection po sa isa't isa. Samantalang ang easterlies at ito pong northeasterly wind flow or northeast monsoon amihan ay tagapugsa po ng mga bagyo, tagapagpahina, no? Hindi sila nagkakaroon ng connection or kombinasyon, hindi sila nagsasanib para maging malakas, hindi po pinapalakas ng northeast monsoon ng bagyo, bagus pinapahina pa nga niya yan. So yun yung sinasabi natin, no? Sinasabi ko sa inyo na dapat ngayon pa lamang nakangiti na tayo. Yung iba ho dyan, no? Nakabusangot na ang muka. Nakakita lang ng update sa bagyo, no? Nataranta, natakot na naman. Wag ho kayo matakot. Maniwala ho kayo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ito pong bagyong Ramil na ito, nakita natin simulat sa pool, nasa labas pa ito ng par. Talaga napakahina ng development nito. Kaya naman sinasabi ko sa inyo, ito hindi magiging malakas na bagyo. Lalo na yung kinakatakot natin na typhoon at super typhoon category, hindi ho. At sinasabi ko sa inyo, hanggat nananatili po dyan ng easterlies, ang northeasterly wind flow,
hindi yan makakabuelo o hindi yan makakapaminsala sa malaking bahagi ng ating bansa. Mas magiging malakas pa nga po ang epekto ng localized thunderstorm dyan sa may Mindanao, no? Noong nakaraan, malabagyo yung epekto ng severe thunderstorm. Pag sinabi nating severe thunderstorms, yung dami ng mga pag-uulan ho nun ay katumbas na ng ilang araw na normal na pag-uulan po sa Luzon. Yung mga occasional rains, normal na ganong pag-uulan, katumbas na yun ng 5 araw o sabihin natin 4 hanggang 5 araw na dami ng pag-uulan, dulot naman ng severe thunderstorms. Kung meron tayong dapat pangambahan at paghandaan ng matindi ngayon ay yung mga aftershocks po ng lindol. Lagi ako nagbibigay ng update sa lindol kahit maigsing update lamang dahil napaka-importante niyan. Alam nyo, etong weather update ko minsan nagiging kwentuhan na lamang din natin, pagbibigay ng paalala at the same time sinisingitan ko po ng Word of God. Hindi na ho mawawala sa atin, no? Kakibat na yan ng ating channel. So yung mga hindi po nagugustuhan yung update ko, pasensya na ho kayo, ako na po humihingi ng pasensya at yung weather update ko nagiging parang sharing, no? Pero mas maganda ho yung ganon. Yung ibang mga nanay natin, yung ibang mga senior po natin yan, kamusta ho kayo na tayo? Gustong gusto ho yung ganito, no? Alam niyo yung parang tipong nakikinig lamang kayo sa radyo, napakaganda po ng ganon. At habang sinishare ko sa inyo yung update sa lagay ng ating panahon, nakikita natin yung galaw ng hangin sa ating bansa. So, nakikita nyo, hindi ko kayo tinatakot mga kaibigan, bagkos binibigyan ko kayo ng lakas ng loob, pinapalakas ko ang loob po ninyo para hindi tayo kabahan. Kasi sunod-sunod na nga yung mga lindol, yung mga bagyo, tapos makakapanood ka pa sa balita ng super typhoon, malakas yayanigin ng Luzon. Hindi ko totoo yun. So, wag tayo basta-basta magpaniwala sa kung ano-ano yung napapanood natin. Minsan, yun yung nagbibigay ng panic attack sa atin. Kaya minsan nagkakasakit tayo. Minsan nagkakaroon pa ng sakit sa puso. So, dapat kalmahan lang ho natin. So, kung nakaabot ho kayo sa dulo ng video na ito, hindi pa tayo tapos. Meron po tayong Bible verse ngayong araw po ng Biyernes. So, narito na ho ang ating Bible verse of the day. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalino naman po ng salita ng Panginoon ni sinasabi na lahat po ng pagsubok na ating nararanasan ngayon, kasama na po dyan ang mga bagyo, mga pagbaha, mga lindol na nararanasan recently lamang, halos tuloy-tuloy at sunod-sunod po yun. At nililinaw lamang ng salita ng Panginoon na wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi po nararanasan ng lahat ng tao. Ang ibig sabihin, patas ang Panginoon at hindi niya binibigay ang pagsubok sa isang mga tao. Makasalanan man o hindi, lahat po yan ay meron pong pagsubok. Sana ho ay malinaw sa atin, no, yung ganong klaseng senaryo. Ang iba kasi ang sinasabi, bakit daw sila lang ang binibigyan ng pagsubok ng Panginoon? Bakit daw yung iba't masasama hindi ho binibigyan? Alam nyo ho, meron din sila mga pagsubok. Pero lahat po tayo, ang mga pagsubok natin, iba-iba lang talaga ng senaryo, iba-iba lang talaga ng kwento, pero may mga pagsubok din po yun lahat. Alam nyo ba na kahit po ang pinakamayayaman, ang pinakamaraming pera dito po sa mundo, may mga problema din sila. Hindi sila natatahimik, wala ho silang peace of mind. Dahil po sa dami ng yaman nila, hindi sila nakakatulog kasi mamaya pasukin po sila ng magnanakaw or mamaya yung pera nila mawala o isip sila ng isip. Wala silang peace of mind. Samantalang ang mga mahihirap naman or wala mong pera, sila ho, alam nyo ang kaibahan natin sa mayaman at mahirap. Ang mahirap po merong peace of mind dahil wala namang mawawala sa kanila. Hindi din sila mag-iisip na baka manakawan sila kasi wala namang pera. Pero yung pagsubok nila, iba. Iba rin ang pagsubok ng mayaman. Usually, ang mga mayayaman, may mga pagsubok yan na hindi din natin nalalaban. Yung iba kasi, may mga sakit, di ba? Ganun ho. Kaya, ang mas maganda, sa kabila ng mga pagsubok, ay nagiging matatag po tayo o mas nilalapitan natin ng ating Panginoon. Minsan, kinakailangan ho talaga natin ugaliin
na lagi ho tayong manalangin sa Panginoon para ho po sa guidance and protection niya kanyang binibigay. Lalo na ho ngayon, yung mga kababayan natin na nakaranas ng lindol dyan po sa may Cebu, sa Davao Oriental, ng malalakas na lindol, napapansin nyo, yung talagang sobra na lumalakas yung paglindol, ang sinasabi nila, "O Diyos ko, tulungan mo kami. O Diyos ko, Panginoon, tulungan mo kami." Kailan pa ba tayo hihingi ng tulong? Kailan pa ba tayo magpapasalamat? Hihintayin pa ba natin na mayroong mga malalakas na lindol, mga malalakas na bagyo, saka tayo hihingi ng tulong at lalapit sa Panginoon? Hindi po. Kahit anong oras, anong araw, kinakailangan natin humingi ng tulong sa Panginoon. Guidance, wisdom and knowledge, protection, kailangan po natin yan. Dahil we are nothing without God. Kailangan ho natin siya. So mga kaibigan, kung nakaabot po kayo sa dulo ng ating video na ito, please comment naman ng inyong pangalan. Kung taga saan ho kayo, siguro sa libo-libo nanonood sa akin dito sa weather channel ko. Siguro nakakaabot dito, baka hindi po umabot ng 10, pero mapalad ho kayo. Isa, dalawa nagkatipon sa pangalan ng Panginoon and nandun siya sa gitna. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.